Muling nagbigay ang Japan sa Pilipinas ng suportang pansiguridad na nagkakahalaga ng 337 million pesos upang makatulong na palakasin ang kapasidad ng Armed Forces of the Philippines na pangalagaan ang teritoryo ng Pilipinas at pagbutihin ang mga kakayahan upang pigilan ang mga banta na maaaring makakasira umano sa kapayapaan, katatagan at seguridad sa rehiyon. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, marami ang nakaranas ng malawakang pag-aalala, pagkadismaya at halo-halong reaksyon sa mga politiko matapos magtatag ng kasunduan ng China at Canada kahit na dati nang itinuturing ng Canada ang China bilang isang malaking banta. At Israel patuloy pa rin ang isinagawang airstrike sa Lebanon kung saan gumamit ito ng mga bunker buster upang wasakin ang mga underground facilities ng Hezbollah. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Malaki ang pagpapalalim ng ugnayang militar ng Japan at Pilipinas nitong mga nakaraang taon kung saan kapwa sila na sumali sa isang pakikipagtulungan sa seguridad kasama ang Amerika. Madalas na nasasangkot ang Pilipinas, Japan at China sa mga tensyon sa pinag-aagawang teritoryo na halos lahat ay inaangkin ng China sa kabila ng isang international na desisyon na ang pahayag nito ay walang legal na batayan. Kaya naman ang Japan ay muling nagbigay sa Pilipinas ng suportang pansiguridad na nagkakahalaga ng 337 million pesos upang matulungan na palakasin ang kapasidad ng Department of National Defense na pangalagaan ang teritoryo ng Pilipinas at pagbutihin ang mga kakayahan upang mapigilan ang mga banta na maaaring makakasira sa kapayapaan, katatagan at sa seguridad sa rehiyon. Nagpasalamat ang Pilipinas sa Japan kung saan sinabi din ni Philippine Foreign Minister Teresita Lazaro na ang bagong kasunduan ay magpapahusay ng kanilang mutual military interoperability at kahandaan habang pinapatibay ang dating nilagdaang kasunduan sa visiting forces. At sa ibang balita naman, ang mga ugnayan sa pagitan ng Canada at China ay nakaranas ng matinding pagbabago na nagdulot ng malawakang pag-alala, pagkadismaya at halo-halong reaksyon sa mga politiko, lider ng industriya at publiko. Ito ay matapos bumisita si Canadian Prime Minister Mark Carney sa China. Sa kanilang pulong ay sinabi nitong naniniwala siya na ang pag-unlad na nagawa nila at ang pakikipagsosyo sa China ay naghahanda sa kanila para baguhin ang pagdaigdigang kaayusan. And the most auspicious start to the new year and to a new era of relations between Canada and China. We're heartened by the leadership of President Xi Jinping and the speed with which our relationship has progressed in recent months. This sets the stage for these important discussions on a wide range of issues where we can be strategic partners. Mula pa noon ay naniniwala ang Canada na ang China ay isang malaking banta at noong nakaraang taon lamang ay sinabi rin niya ito sa isang press con. Ngunit ngayon ay marami ang nagulat sa ginawa ng Canada. I think the biggest security threat to Canada is China. We're heartened by the leadership of President Xi Jinping and the speed with which our relationship has progressed in recent months. And I believe the progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. Naabot ng Canada ang isang kasunduan sa China upang payagan ng 49,000 na electric vehicle na gawang China upang i-export sa Canada, pati na rin ang mga seafoods, agriculture at iba pa sa isang matinding pinababang rate ng taripa na 6.1% mula sa dating 106.1%. Kaya ang hakbang na ito ng Canada ay sinalubong din ng matinding pagkadismaya mula sa mga industriya ng sasakyan sa Canada kabilang ang Canadian Vehicle Manufacturers Association. From energy to agriculture to people ties to multilateralism to issues on security
Sa isang media interview naman ay tinanong naman si Trump kaugnay dito, pero ayon kay Trump ay ayos lang yan at mabutian niya para kay Carney na pumirma ng kasunduang pangkalakalan sa China. Prime Minister Carney is in China. Prime Minister Carney is in China. And how do you see the deals Canada and China have just signed, trade deals between the two partners? Well, that's okay. That's what he should be doing. I mean, it's a good thing for him to sign a trade deal. If you can get a deal with China, you should do that. At sa ibang balita naman, patuloy pa rin ang operasyon ng Israel sa Southern Lebanon kung saan tinarget nito ang mga natitirang pasilidad ng Hezbollah. Gumamit ang Israeli Air Force ng mga bunker buster upang mawasak ang mga underground facilities ng Hezbollah. Habang ang isang sasakyan namang ito ng Hezbollah ay kanila ring binomba. Sinabi ng IDF na ang mga aktibidad na ito ng teroristang grupo ay nakakasira sa pagkakaunawaan ng Lebanon at Israel, pero aprobado naman umano ng gobyerno ng Lebanon ang nasabing atake ng Israel. Habang nag-emergency landing naman ang isang helicopter ng IDF sa West Bank dahil nakaranas umano ito ng malfunction, kaya't hindi na ito ipinilit na lumipad pabalik ng Israel. Ngunit habang naka-airlift ito sa isa pang helicopter pabalik ng Jerusalem, ay bigla na lamang itong kumalas at nahulog. Whoa! Whoa! Yo! 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 Wala namang nasaktan sa nasabing insidente. At dagdag na balita mga kabayan, inihayag ng US Southern Command ang pag-intercept, pag-boarding at pagsamsam sa Guyana flag na crude oil tanker sa Southern Caribbean malapit sa baybayin ng Venezuela na isinagawa ng US Coast Guard sa tulong ng mga US Marines na nakatalaga sa Joint Task Force Southern Sphere. Ang mga operasyong ito upang kumpiskahin ang tanker ay inilunsad sakay ng aircraft carrier na USS Gerald Ford na isinagawa ng magkasama ng US Department of War at Homeland Security. Kailangan muna kasi ng mga tanker na makipagkoordinasyon sa Amerika at hindi sila pwedeng rumekta lamang sa Venezuela dahil sa mga inilapat na sanksyon. At yan muna ang update sa ngayon mga kabayan. Happy weekend!